ang kuneho at ang mahiwagang daga. Pabula na isinulat at ginawa ni na Elijah at Nika. Noong unang panahon sa malayong nayon, kung saan nakatira ang mga iba't ibang hayop, mayroong isang lugar na puno ng saya at pagkakaisa. Tinatawag nila itong banal na puok. Sa banal ng puok mayroong naninirahan na kuneho. Ang kuneho na iyon ay nagngangalang Kenny. Si Kenny ay matulungin at mabuting kuneho. Hinahangaan siya sa kanilang puok dahil sa pagiging masipag at matalino. Isang araw na isipan ni Kenny na mangahoy sa kagubatan. Hay nako Kai, sikat na naman. Nang araw ang mas mabuti pa ay pupunta na lang ako sa kagubatan upang mangahoy at nang makapagpahinga naman ako. Sambit ni Kenny at ganun na nga pumunta si Kenny sa kagubatan upang mangahoy. Habang naglalakad si Kenny ay iniisip niya ang kaniyang gustong bilhin na sapatos. Hay nako, kailangan ko pang sipagan nang sa ganon ay mabili ko na. Ang gusto kong sapatos para sa aking kaarawan. Sambit ni Kenny na may pagkagalak. Maya-maya pa ay may napansin si Kenny na isang daga na lumalakad patungo sa kaniya. Iniisip niya ang hawak pa nitong ginintuang palakol. Kenny, dahil isa kang mabait na nilalang gagantimpalaan kita. Magkakaroon ka ng kayamanan, humayo ka at umuwi na sa bahay mo at pagbukas mo ng pintuan ay nag-aabang na ang aking regalo. Paalam. Dali-daling umuwi si Kenny, nasasabik siya sa sinabi ng matandang daga. Iniisip niya kung ano ang sinabi nito. Pagbukas niya ng pintuan ay tumambad sa kaniya ang limpak na salapi. Masayang-masaya si Kenny ngayon lang siya makakita ng ganoon karaming salapi. Ginto! Mayaman na ako! Maraming ginto! Salamat sa iyo, mahiwagang daga! Narinig ito ng mga kapitbahay ni Kenny. Nagbubulungan sila sa narinig. Mayaman na si Kenny. Mabilis na kumalat ang balita. Makalipas ang ilang araw agad na nakapagpatayo si Kenny ng kaniyang bahay at negosyo. Nagtataka na ang mga taga na yon. Kenny, pahingi naman. Nang kahit barya lang pangbili ng pagkain. Ano ka sinusuwerte? Sinasayang mo lang ang pera ko. Sambit ni Kenny. Tumagal pa ang mga panahon at mas naging sakim si Kenny. Oh, ayan. Kulang na naman ito, Kenny. Ano ba ang gusto mo? Iyan lang ibabayad ko sa iyo. Hindi na binabayaran ng maayos ni Kenny ang mga magsasaka na kalimutan niya na ang kaniyang kaugalian na tumulong dati. Ngayon ay mas iniisip niya pa kung paano mapaparami ang kaniyang pera. Hay nako, lumiliit na ang pera ko. Paano kaya kung pumunta ako roon sa kagubatan at humingi ulit sa daga na yon? Sambit ni Kenny na may pagiging sakim. At ganoon na nga, naisipan na niyang pumunta sa kagubatan upang hanapin ang daga. Sa kaniyang paglalakad ay may matching siyang nakita. Ano ba, tumabi ka na? Ang baho mo. Pagkasabi niya ay agad na naglaho ang matsing at naging mahiwagang daga ito. Nagulat si Kenny sa kaniyang nakita. At dahil napakasakim mo na, sinusumpa kita. Mabubulok ka sa ilalim ng lupa. Makakalabas ka lang kung hahanap ka ng pagkain. Sigaw ng mahiwagang daga. Pakiusap wag po. Pangako hindi na ako uulit pa. Pagmamakaawa ni Kenny. Yan ang iyong parusa. At iyon na nga biglang nawala si Kenny at lumitaw sa ilalim ng lupa. Nagsisisi na siya sa kaniyang kasalanan. Pakiusap po. Maawa ka. Pangako. Hindi na ako kailanman magiging sakim. Magsisilbi itong aralin sa akin. O sige, basta ito ang iyong aralin. Wag na wag ka nang gagawa ng mga bagay na ikakasira ng iyong pagkatao. Wag kang magpapakasilaw sa salapi. Maliwanag? Opo, pangako. Simula noon nagbago na si Kenny. Ang aralin ay huwag masilaw sa salapi sapagkat maaring mabago nito ang malambot at mabait mong puso. Ang wakas, paalam.